Sa ngayon narito ako sa Masbate Provincial Capital, kung saan ay narito din ang tanggapan ng COMELEC. At ngayon ay ating aalamin ngayong ikaapat na araw na ng pagsusumiti ng COCs ng ating mga aspiranteng kandidato dito naman sa Labigan ng Masbate. Ay aalamin po natin kung sino-sino ang magpapail ngayong araw, Oktubre 4, 2021. Ito ang ating nadatnan. Ito pong mga board members. Ito si board member George Mong Gonzales sa Tercero Distrito, si board member Boxoy Alvarez, at si board member Rizel Sanchez, at ang sa Segundo Distrito si board member Attorney Alan Cos, at si board member Tata Dinao, at si board member Christopher Espinosa. At yan po, tutungin po natin yung pong ilang pang mga kaganapan na ikangay ating aabangan. Ngayon ay dumating dito si Mr. Sherman Valera, kung saan ay ating pong nakita dito sa harap ng Kapitolyo. At ito ay magpapile ng kanyang Certificate of Candidacy. Ating makakasama ang isa sa mga aspirante sa Sangguniang Panlalawigan sa Segundo Distrito na si Mr. Sherman Valera. Sir, magandang hapon po, at narito ko upang po na po kayo napahayag kaugnay naman sa inyong pagsabak nyo ngayon dito nga po bilang Sangguniang Panlalawigan member. At siyempre Oktubre 4 ngayon 2021 para bagang pumasok po kayo sa Magdi 4. Kasi dumating kayo ngayon alas 4. Tapos kayo ang pang-apat na nag-file na ngayong hapon sa buong araw ng Oktubre 4. Kayo ay pang-apat sa nag-file na sa pagka-ikangaya Sangguniang Panlalawigan member o board member. Sir, ano po yung mga pangunahing layunin natin pag kayo po ay nasa palarin na kayo po ay manalo? So ano po inyong unang-unang hakbang na gagawin? Actually, siya talaga sa pinaka prosegido ko kung gagawin if given a chance to win the election is yung sistema ng kuryente natin. Siyempre, alam naman po natin ang sistema ng kuryente natin halos parang Christmas light, patay sindi. So, maraming negosyong nasisira, especially sa mga facilities ng hospital na kailangan talaga may kuryente yan. Eh, alam naman natin kung anong klaseng hospital na meron tayo. So, isa yan sa mga priority ko, bigyan diin ang problema sa kuryente kasabay sa programa din ni Congressman Bravo. If giving a chance na maupo rin siyang gobernador, susuportaran namin yan paagi sa Sangguniang Panlalawigan. Pangalawa, kalusugan. So ipa-priority natin lahat ng frontliners ng probinsya ng Masbate. Taasan ng sahod, bigyan ng pagkakataon na maibigay ang para sa kanila. So, education, scholarship sa mga kabataan. Isusulong natin sa Sangguniang Panlalawigan ang scholarship sa bawat Masbateño na mga porsigidong mag-aral. Yan ang mga priority na ibibigay natin sa Sangguniang Panlalawigan paagi sa mga advokasya ng ating gobernador. So, susuportaran natin kung anong progresibo na para sa Masbate. So, isa yan sa mga priority ko. At the same time, sa mga livelihood. Kasi, dapat ibigay natin ang livelihood na sustainable. Hindi yung bibigay tayo ng puhunan, then after all, matatapos kaagad. So, dapat sustainable siya. Bigyan ng plano at bigyan ng tamang edukasyon para pag-implement ng tamang livelihood program sa mga magsasaka at fisher folks natin. So, at turismo. So, ang Masbate kilala sa napagandang beaches, isla. So, may progreso sa turismo. Dapat natin bigyang din yan. So, sa turismo, maraming trabaho na mabibigay. So, isa yan sa mga priority ko na isusulong sa Sangguniang Panlalawigan kung bigyan nyo akong pagkakataon makaupo sa 2022. So, Sherman Martinez Valera po, board member po ang tatakbuhan ko. Salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat.
So yun po at nadinig naman natin ang lado at pagkikipag-intervista natin dito nga po sa isang aspirante sa pagkasangguniang Panlawigan member sa Segundo Distrito ng Lawigan Masbate na si Mr. Sherman Valera. At mula naman po dito sa Comelec at Masbate Provincial Capital, ako naman po si Bongbo Jess Igan Parion.